suspect sa panggagahasa at pagpatay sa 7 taong gulang na babae sa Santa Mesa, Maynila. Patay matapos umunong makipag-agawan ng baril sa mga pulis. Akusado sa kasong karnaping na si Raymond Dominguez, sugatan matapos tambangan ang sinasakyang van ng BJMP. Exclusive! MMDA Chairman Francis Tolentino, nakuna ng CCTV na pinalo umano sa hita ang isang barangay tanod sa Makati. Tolentino, iginiit na tinapik lang niya ang tanod. Bahagi ng warehouse sa Lapu-Lapu City, Cebu, nilamon ng apoy. Philippine Ascals, pasok sa semis ng 2012 AFC Challenge Cup matapos talunin ang kupunan ng Tajikistan. At local entertainment industry, nagluluksa sa pagpanaw ng Pinoy rock icon na si Carl Roy at composer na si Boji Dasig. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita! Dalawang nahuling suspect sa pangahalay at pagpatay sa isang batang babae sa Santa Mesa, Maynila, patay matapos mabaril ang mga pulis na nagbabantay sa kanilang selda. Bigla umano kasing nakipag-agawan ng baril ang mga suspect kaya napilitan ng mga pulis na paputukan sila. Darito ang report ni Haji Rieta. Nitong Sabado lang nahuli sina Roderick Soliveres alias Mulong at Cecilio Bacolo alias Junjun sa isinagawang follow-up operation ng Manila Police District. Suspect ang dalawang hinihinalang miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang sa panghalay at pagpatay sa 7 taong gulang na batang babae sa Santa Mesa, Maynila. Pasado alas 10 kagabi, napatay ang dalawa matapos umunong makipag-agawan ng baril sa pulis sa loob mismo ng kanilang selda sa Homicide Division ng MPD. Ayon kay Pio Juan Ramil Dimagiba, inutusan niya si Soliveres na itapon ang naibong ihi sa kanilang selda. Pero bigla na lamang daw inagaw ang caliber 99 na pistol na baril na nakasuksok sa kanyang pantalon. Nilapag ni Junjun na yung lalagyan ng iyan, yung container. Simulong, biglang umakma at inagaw yung baril ko. So nagkaroon kami ng scaffold doon, nagkagulo. So hindi naman sa pangyayaring to, biglang pinutok at pumutok yung baril na gamit ko. Tinamaan sa kaliwang dibdib na agad ay kinamatay ng 19 na taong gulang na si Bacolo. Narinig naman doon ni Piotr Rodel Benitez ang putok ng baril habang nagbihis, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang opisina. Pag silip ko, sa akin lang nakatutok yung malaki, si Mulo. Siyempre, eminent danger. Nasa harapan ko, hindi ko naman pwede balaal pa siya. Dahil nagkaano na kami, laula ko siya ng putok. Tinamaan ng bala sa kaliwang bahagi ng noo si Soliveres. Dito raw sa kwartong ito naganap ang pang-aagaw ng isa sa dalawang suspect sa isang pulis. At kwento nga ng mga pulis, napakabilis din ang pangyayari kung saan ay humantong pa nga sa putukan ng mga baril. Agad ay sinugod sa Philippine General Hospital sa Maynila ang dalawang suspect. Pero dead on arrival si Bacolo at hindi nagtagal, binawian ng buhay si Soliveres sa ospital. Nag-iingat naman ng mga pulis natin. Kaya nga in the process na-overpower natin sila eh. Kaya lang, ang utak kriminal, mga unpredictable yan eh. Bagaman patay na ang dalawang suspect sa panghalay, hindi pa naman daw tinuturing na case closed ang kasong kinasangkutan nila. Meron pa namang isa na undergoing operation. Kaya hindi pa natin totally masasabi na moot and academic na to. Iimbestigahan din daw ng MPD Homicide Division kung may pagkakamali o pagkulang ang mga pulis na humantong sa pagkamatay ng dalawang suspect. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Porsigido raw magsampa ng reklamong isang barangay tanod sa Makati na nagsasabing pinalo umano siya sa hita ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Nakunan po ng CCTV ang tensyon. Pero sinabi ni Tolentino na marahang tapik lang at hindi palo ang kanyang ginawa. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil.
Ito ang unang araw ng pagpapatupad ng MMDA ng bagong traffic scheme sa bahagi ng Makati kung saan ang ipinasara ang Burgos Street palabas ng EDSA pasado alas 5 na madaling araw. Pero sa implementasyong pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino na makikita sa kuha ng CCTV na nakasuot ng itim na jacket, sumiklab ang tensyon. Sa CCTV video na ito, kuha ang paglapit ni Chairman Tolentino at iba pang tauhan ng MMDA sa nakadilaw na si Ramon Palma, barangay Tanod ng Guadalupe Nuevo. Maya-maya pa, inagaw na ni Tolentino ang batuta na inisyu raw ng barangay kay Palma, habang pumalibot naman ang mga tauhan ng MMDA. Ilang sandali pa, pinalo umano ng MMDA Chairman sa hita si Palma. Tinanong niya muna po ako na ikaw ba yung bantay bayan na madaldal kagabi? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi po ako. Amin na yung baston mo, sabi niya gano'n sa akin. Amin na yung baston mo. Pagkabot ko ng baston sa kanya, pinalo-palo niya ako gano'n. Tapos nag-react po ako, ba't niyo ako sinasaktan? Sabi ko, wala naman akong ginagawa, nakatayo lang ako rito, tsaka mag-isa lang ako. Mabuti kung marami akong kasama. Ayon sa tanod, hindi na raw isinauli sa kanya ang batuta at sa kalip ay ineskortan paalis sa lugar. Porsigido raw si Palma na magsampa ng reklamo. Ang ginawa nung isa, ginanyan ako. Huwag kang, di ba kilala yan? Sabi niya, si chairman niyang kausap mo. Sabi nga sa akin, kahit mo pa si chairman yan, sabi ko. Tsaka isa pa, naka-uniform naman po tayo. Ba't ginaganito niyo? Sinasaktan niyo ako, wala namang ginagawang kasalanan. Hindi rin natuwa sa pangyayari ang purong barangay ng Guadalupe Nuevo. Kung magdidemanda siya, kung magre-reklamo siya, siguro susuporta ako ng lahat ng tao ko. Pero ako, wala ako. Hamak na barangay captain lang ako na ginagawa ko. Ang dapat na mabuti sa ako sa barangay. Hindi po tayo nagpunta roon para manakit. Kasi nakabukol po yung side pocket niya. Tinapik ko yung side pocket niya kung ano po yung laman noon. Bago nito, ayon sa MMDA Chairman, pinagbantaan pa umano ang kanyang mga tauhan. May standstill po dyan. Kaya minarapat ko pong puntahan yung area dahil yung report po sa akin, yung ilang mga tauhan ko raw po ay tinatakot na papaluin ng tubo at yung iba pa raw po na mga siga doon ay may mga bolo. Sapat na panahon naman ang hiling ng leader ng barangay bago ipatupad ang pagsasara ng Burgos Street sa mga jeep. Meron kaming mayor dito sa Makati. Dapat ko, si chairman, coordinate ko na sa mayor namin. Kung hindi po dadaan dito sa EDSA, ang mga jeep na manggagaling dito, mga sasakyan, napakalaking perwisyo po sa barangay Guadalupe Nuevo yan. Wala pang tugon sa nangyari ang Makati City Government, kaya hindi ng palasyo. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Kagri po niya, makausap natin mismo si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Chairman Tolentino, good morning po. Umaga po, Igan, at sa inyong mga sinusunod. Oo, papatulan niyo pa ba itong barangay Tanod na ito, Chairman? Hindi po kaya po tayo nagpunta roon. Hindi natin ko po para ipaayos, i-implement na po yung bagong traffic route. Ano ho ba yung bagong traffic scheme dyan ngayon? Sasarahan niyo po yung Guadalupe. Oo. Hindi po, 6 to 9 ng umaga, hindi Oo. po sila pwedeng bumaba. At 5 to 8 yung mga rush hour. Doon po sila sa tagiliran, itaan naman po doon. At Oo. dahil po dito, may ibsan talaga yung Traffic. problema sa traffic doon. So, nagkaroon po ng standstill dyan, 2 gabi na. Natakot po yung mga tao ko, kaya minarapat ko po doon, 5 o'clock kahapon. Ako na po mismo ang pumunta ko, ako nagdadrive. Oo, oo. Nag-traffic pa nga ako sa Guadalupe, pero hindi ko naman po inaasahan na, alam ko naman po na hindi magiging friendly yung atmosphere doon dahil alam niyo po, yung ibang mga tao doon, protector ng illegal terminal. Yun nga, oo. Mga nagsiserve na Matagal ako may parker. nagsusumbong sa amin tungkol dyan. Oo. Opo. Pati yung barangay kapitan dyan, nakakatanggap. Oo. Alam ko po yun, kaya hindi ko lang alam na may camera doon, parang setup po, doon siya nakatayo sa ilalim ng camera nila. Aha. At pag nakaharap, alam ko po may hawak ng mga tubo yun. Nung Tsaka, mukhang mag-isa lang ho siyang talagang hindi natinag, ano, nung Opo, dumarating na yung kayo. mga kasama po siya sa likod, hindi lang Sa po likod. na- Siya lang yung mga medyo tubo. nakaibabaw. Opo, so kinuha ko po, sinamsam ko po yung tubo niya, baka ako naman ang pagkulit. Kaya ko po ginawa yun para talagang to restore order and sanity doon sa kanya. At Oo. marami pa hong ganito eh. Pagpasok ko po sa setup rotonda, siguro baka mahigit pa ito ang harapin ko. Nandun na yung mga siga, snatcher, pusher, Opo. hold-upper, lahat po yan. Pati batang hamog dyan tumatakbo. Oo. Para po yan. So, kailangan po natin dito disiplina eh. Hindi po ma-implement yung mga magagandang traffic routing scheme kung pakutsaba po yung ilang mga siga doon sa area na yun. Hindi Okay. naman po pwedeng harapin nila ako ng tubo ron. Okay. Yun lang partikular na sumbong yan, no, na pagkakuha nung batuda ba yun o tubo,